Isabel's POV. San ba kasi tayo pupunta? Tanong ko at nag-cross arms pa. In fairness ha, ang bango ng coat niya. Pag ba mayaman at pogi kailangan mabango? Nag-text na lang ako kay la manager na may importante lang akong pinuntahan at susunod na lang ako. Tinext niya naman ako na sa bar ni Eunice niya na lang pinaset up ang party dahil mas komportable kami doon. Hoy, saan tayo pupunta? Bingi ka ba Mr. Donovan? Pag-uulit ko. I'm not, Mrs. Donovan. Sabi niya at tiningnan ako. He even smiled at me. Gis, pwede ba huwag mo akong tawaging ganyan? Kinikilabutan ako. Sabi ko at umakto pang nanginginig. But it suits you the best. Sagot niya. Wow, talaga lang ha? Bagay pala sa akin. Eh di bakit mo ako pinagpalit? Cold kong sabi sa kanya. Nakita kong paghigpit ng hawak niya sa manibela. Don't tell me that I'm still your wife while you're busy with Keisha. Hindi mo ako laruan, Devin. Sabi ko, huminto ang sasakyan at tiningnan niya ako. Mabel. He called me. Stop calling my name. Alam ko na yan since magkautak ako. Sabi ko, masama kasi talaga ang loob ko. Wala kasi kaming naging closure kung bakit ako yung iniwan niya at pinili niya ang Keisha na yon. I don't know if I can explain this sa paraan na maiintindihan mo. Devin looked at me at parang nakakaramdam ako ng matinding lungkot dahil sa tingin niya sa akin. Then make me understand, Devin. Kasi gulong-gulo na ako. 1 taon tayong hindi nagkita tapos ganito na lang bigla. Bigla mo akong hahatakin at hahalikan na para bang hindi mo ako nasaktan ng gusto. Sabi ko. I know I hurt you. Kaya nga naiintindihan ko why you have someone else now. Sabi ni Devin, kaya napanganga ako. What are you saying? Anong someone else? Ano bang chismis yan? Nagbabasa ka na din ba ng tabloid ngayon? Inis kong sabi. Sa mga cheap na babasahin kasi kung saan-saan ako inililink, halos buwan-buwan. No, of course not. I'm talking about the guy na kabanda mo. Yung inakbayan ka at tinawag na girlfriend habang nag-uusap tayo. Sagot niya. At doon ko naalalang kagaguhan na ginawa ni Kent. Si Kent? Bandmate ko lang talaga yon. Ganun lang talaga siya sa akin pero hindi ko siya boyfriend. Nagulat din ako sa sarili ko dahil parang nag-e-explain ako kay Devin. What is happening to Earth? Hindi mo siya boyfriend. At kung hawakan ka niya, nakita kong naiinis si Devin. Ano yung mukha na yan? Nagsiselos ka ba? I can't help but ask. Nag-iwas siya ng tingin. Ano na naman ba to, Devin? Anong act na naman tong ipinapasok mo sa buhay ko? Ginugulo mo na naman ako. Well then, tumigil ka na. Please lang. Sabi ko at nagmamadaling bumaba ng sasakyan niya. Nagbagsakan na naman ang luha ko. Nagulat ako nang hatakin niya ako. Ito na naman tayo sa hatakan na ito. 1 taon ang hilig pa rin manghatak. Mag-apply kaya siyang snatcher. Pumiglas ako sa pagkakahawak niya sa akin at mabilis ko siyang sinampal. Akong nagulat dahil parang hindi naman siya nasyak sa ginawa ko. Hit me. Pero please, huwag ka namang umiyak ng ganyan. Sabi niya. And why? Why would you care kung umiiyak ako? Just tell me kasi kung anong nangyari, Devin. Okay naman tayo, diba? Tapos nung lumitaw lang nung manananggal na Keisha na yon, nagkandaletse-letse na. Or baka naman sa simula pa lang talaga'y wala kang balak na seryosohin ang pagpapakasal mo sa akin. Sinisigawan ko na siya at buti na lang talaga walang naglalakad masyado dito at puro sasakyan lang. Even if I tell you, it won't solve the problem. Sigaw niya kaya nagulat ako. Ano bang itinatago niya? Well then, walang patutunguhan tong pag-uusap natin. Sabi ko at mabilis na pinarang taxi na padaan. Mahal kita, Mabel. Napahinto ako sa akmang pagbukas ng pintuan ng taxi at parang maiiyak ako. Dahil ngayon ko lang ulit narinig sa kanya ito. Can't you at least just believe that? He added. Nilingon ko siya. Mahal mo ko? Pero mas mahal mo si Keisha. Ganun ba yon? Tanong ko. Hinintay ko na sumagot siya pero wala. Damn you! At mabilis kong binuksan ang taxi at sumakay doon. Bagsak na bagsak ang luha ko habang umaandar na ang taxi palayo kay Devin. Gusto ko lang naman malaman kung bakit hindi niya ako pinili. Kung ano ba yung kulang sa akin. Hindi kasi alam ng mga lalaki na ang hirap mag-move on nang hindi mo alam kung bakit ka iniwanan. Yung para bang alam mo sa sarili mo na ginawa at binigay mo ang lahat pero nagawa ka pa ding lokohin at ipagpalit.
Akala kasi nila na kapag iniwan nila tayo, hindi tayo namamatay kakaisip na may mali sa atin, na kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Nagbabaka sakali na baka mahanap natin yung sagot sa bakit tayo yung iniwan. Nagpahatid na lang ako sa party dahil for sure pagagalitan ako ni manager. Pagbaba ko pa lang ng taxi ay nakita kong madami ng tao at lahat sila ay nagtinginan sa akin. May mga media din dito. Hi Mabel, anong masasabi mo na under na ang DV ng Don? What made you decide to sign up under them since halos lahat ng network ay nag-aagawan sa inyo? Is it true na kaya kayo nag-sign up ay schoolmate at matagal mo nang kilalang may-ari at sikat na modelong si Devin? Mabel, are you dating someone now? Is it true na boyfriend mo daw si Henry Del Mundo? Pinagkaguluhan na ako ng media at lahat sila ay nasa harapan ko. Kanya-kanya sila ng tanong at hindi ako makasagot at wala naman talaga akong balak sumagot. Nasisilong na din ako sa camera. OMG! Mabel, kung tama bang nakikita ko suot mo ang coat ni Devin? Are you dating? Nagulat ako sa tanong ng reporter at naalala kong nakasuot pa din pala ang coat ni Devin sa akin. Umiling-iling ako. No, hindi. Baka magkamukha lang. Sabi ko. Impossible! This is the limited edition coat na sinuot niya sa isa sa mga magazine kung saan siya ang cover. Sabi nito. Wala na. Shit, sa dami naman ng coat ni Devin, bakit ito pang ipinasuot niya sa akin? As I've told you, magkamukha lang talaga. Sabi ko, I tried to sound fierce dahil alam kong hindi nila ako tatantanan. So you're saying na wala kayong relasyon ni Devin? Tanong pa ulit nito, tila na umidang dila ako. Ang dali lang ng sagot, wala naman na talaga. Ipinagpalit nga ako, di ba? I sound so bitter. Wala, sabi ko. Tama, we heard this dating ang sikat na fashion designer na si Keisha. Sabi pa nung isang reporter, kaya kahit gusto kong mag-roll eyes ay pinigilan kong sarili ko. This is my coat. Ano bang problema nyo? Nagulat ako nang marinig na may magsalita. Lahat ng reporter ay naglingunan kung saan nakatayo ng prente si Kent habang nakasuksok ang kamay sa bulsa. Why are you making big deal sa coat ko na kamukha nga ng kay Devin? Huwag nyo nang pagurin ang vocalist namin. She's here to enjoy. Dagdag niya pa bago lumapit sa akin. I smiled at him dahil sa wakas ay may dumating na para alisin ako dito. Dahil for sure hindi ako lulubayan ng press. Hinatak na ako ni Kent papasok ng bar. Pagpasok namin ay madami ng tao at madami rin ang pumabati sa amin. At wini-welcome kami sa Don. Hindi ko napansin na simula nang hatakin ako ni Kent ay hindi pa din pala nagbibitaw ang kamay namin. Dumiretso kami sa bar counter kung nasaan si Pierce at Lance na ngayon ay nagkukulitan. Lance is with the girl na sa tingin ko ay parang naligaw lang dito. Hey there, Mabel! Masiglang bati sa akin ni Lance. Nag-appear pa kami gamit ang kabila kong kamay dahil si Kent ay hindi pa din binibitawan ng kabilang kamay ko. San ka galing? Kanina ka pa namin inaantay. Tumugtog kami kanina kaso iba talaga pag andyan ang lead singer. Diyan lang, may dinaanan lang ako. Lance looked at me with a weird look na para bang may alam siya na hindi ko alam. Tumingin pa siya sa magkahawak naming kamay ni Kent. Magsasalita na sana siya ng nauna na si Fierce. Hoy Kent, baka anong isipin ng tao at kung makahawak ka kay Mabel ay para siyang batang mawawala. Si Fierce. Oo nga, baka mamaya machismis pa tayo niyan. Sige, kapapangat ang reputasyon mo sa mga girls. Sabi ko. Tumingin lang sa akin ng seryoso si Kent. I don't care kung anong iisipin nila. I will hold you dahil ayokong mawala ka. Sabi niya kaya pakiramdam ko nag-akyatan lahat ng dugo sa mukha ko. Awkward. Yun yung sitwasyon naming apat ngayon. Yung kasama namang babae ni Lance ay busy sa simpleng paghalik-halik dito. Buti na lang tumawa si Lance at malakas na tinapik sa balikat si Kent. Kagi ka, pero wag si Mabel. Lance said. Pero instead na bumitaw ay mas humigpit pa ang hawak sa akin ni Kent. Tama na nga yan. Let's just drink. Anong sayo, Mabel? Fierce asked me, kaya kahit wala naman talaga akong balak uminom ay napainom ako. 1 oras pa lang ata akong umiinom ay parang tinatamaan na ako ng alak. Ang last na inom ko pa kasi bago ako maaksidente, kaya parang hindi na sanay ang katawan ko. Umakyat si Lance at Fierce sa rooftop para magyosi, at ako'y nandito pa din at umiinom. Kent is beside me. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masimulan. Isabel, kaninong coat yan? At ayun na. Tinanong niya na ako. Iinom sana ako at magpe-pretend na hindi ko siya narinig. Kaso inagaw niya yung shot glass sa akin. Ano ba, Kent? Sigaw ko. Akin na yan.
Tama na, lasing ka na. Kent said. I'm just asking kung sinong nagbigay sa'yo niyan. Fan ba? Or tama bang mga reporter na kay Devin yan? Pinopormahan ka ba nun? Tanong niya. Nahihilo ako pero alam ko yung tinatanong niya at kinakabahan ako. Mabel, mag-isip ka. Nasusuka ako. Nahihilo ako. Magkasunod kong sabi. Tatakbo na sana ako ba't sinsawak niya ang kamay ko'y napahinto ako. Ayan, sabi ko kasi sa'yo iinom-inom ka pa eh. Doon ka na sa rooftop. Puno ang banyo dito sa baba. Sabi nito at inakay na ako paakyat. Pag akyat namin sa rooftop ay kahit suot ko pa ang coat ni Devin ay nilamig ako. Pero at the same time ay medyo nabawasan ang pagkahilo ko. Baliw ka na ba talaga, Kent? Hindi mo talaga binitawan si Mabel? Lance said. Kakatapos lang nito sa yosi niya at tinapon na yun sa lapag at tinapakan. Ano bang problema? Wala namang problema if I hold Mabel. Lasing siya at siguro sa kanila. Walang problema, pero sa akin meron. Nagulat ako nang may magsalita sa likod namin at kahit nakatalikod ako'y mabilis na tumibok ang puso ko. At nagulat ako nang marahas niyang pinaghiwalay ang pagkakahawak sa akin ni Ken. At mabilis akong hinila kaya napayakap ako at tumama ang mukha ko sa fully built niyang katawan. I hate to ruin the moment, pero ang macho at ang bango niya naman. Nag-angat ako ng tingin para kumpirmahin na tama ang hinala ko. Devin, I called him, pero hindi niya ako tiningnan. Nagtitigan lang sila ni Kent na parang anytime may lalabas na laser sa mga mata nila. Akmang lalapit si Kent para siguro hatakin ako, pero mabilis akong hinawakan ni Devin at inilagay sa likod niya. Bitawan mo si Isabel. Di ba I told you na girlfriend ko yan? Matapang na sabi ni Kent. Kinakabahan ako dahil sa way pa lang ng pagtingin ni Devin, alam kong papatulan niya si Kent gaya ng ginawa niya kay Cyrus noon. Nagulat ako nang mag-smirk si Devin. Oh no, don't tell me. Should you be saying that to me? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Pwede ba? Have some decency and back off from my wife. What? Kent said, at parang gusto ko nang maglaho. Hindi ko alam kung saan napupunta ito. Lupa, kainin mo ko. Ayoko sa sitwasyon na ito. Devin, tama na. Mahina akong bulong dito. Para kasing papatayin na siya sa tingin ni Kent. And even Fierce is looking at him seriously. Hindi uubra sa akin yan. Narinig kong sabi ni Kent at nagulat ako nang sugurin ni Kent si Devin. At mabilis na sinapak ito. Mabilis na napaupo si Devin dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya. Kent! Sigaw ko. Nagulat ako nang hatakin niya ako palayo. Okay ka lang ba, Isabel? He asked me. Nakita kong tumayo si Devin at alam ko nang gagawin niya. Kaya mabilis akong humarang sa gitna nila. Napahinto si Devin na dapat ay gaganti ng sapak kay Kent. Tama na! Tumigil nga kayong dalawa! Sigaw ko. Lumapit sa amin si Fierce at Lance. Bumitaw ako sa pagkakahawak ni Kent. Hinawakan ni Fierce si Kent at si Lance naman ang nakay Devin. Putok ang labi niya at sumasakit na din ang ulo ko. Bukod sa may tama na ako ng alak, ang sakit pa sa ulo ni Kent at Devin. Sumasakit ang ulo ko. Sorry na, Mabel. Sabi ni Lance. Tara na, Isabel. Uuwi na kita. Sabi ni Kent at hawakan na dapat niya ako kaso hinawakan siya ni Fierce. Ikaw munang makulit, Kent. Sabi nito. Pwede ba? Tigil-tigilan mong kakatawag ng Isabel sa asawa ko. Nakakairita na. Sabi ni Devin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hindi mo siya asawa. Huwag kang feeling. Ani ni Kent. Sumenyas ako na tumigil na siya. Dahil baka magkainitan na naman sila. Huminga ako ng malalim. Tama na, Kent. Nagsasabi siya ng totoo. Siya yung asawa ko. Kasal pa din kami ni Devin. I said in defeat. Dahil hindi sila titigil parehas. Holy macaroni. Kas, alam ko na sekreto kang nagpakasal pero si Mabel talaga? Lance said kaya sinamaan ko siya ng tingin. I look at Kent. Marahas siyang pumiglas kay Fierce. Akmang lalapitan niya ako kaso hinila na ako ni Devin. Pinigilan naman ni Lance si Kent na humabol sa amin. At kahit ayoko'y sumama na ako kay Devin. Dahil iba din kasi ang aura ng isang to. Mukhang nagalit talaga siya sa ginawa ni Kent. Mabuti na lang at sa basement siya ng bar ni Eunice nagpark. At hindi namin kailangan dumaan sa mga paparazzi. Sakay. Seryoso niya sabi na pagbuksan niya ako ng pinto sa shotgun seat. At wala naman akong nagawa dahil sumasakit na ang ulo ko. Mabilis na pinaandar ni Devin ang sasakyan nang makasakay na din siya. Hindi dito ang daan sa unit ko.
Seryoso kong sabi sa kanya nang lumampas kami sa dapat na daanan papunta sa unit ko. Pero kahit nagtataray na ako, parang baliwala lang sa kanya. San mo ba ako balak dalhin? Tsaka ano bang pinagsasabi mo kanina? Bakit kailangan mo pang sabihin sa mga kabanda ko na asawa mo pa din ako? Why? Naiinis ka dahil nalaman nung Kent na yun yung totoo? Ayaw mo bang malaman niya? Bahagyang tumaas ang boses niya kaya kinabahan ako. Mas lalo akong nagulat nang maging pamilyar ang daan na tinatahak namin. Daan ito sa bahay namin, hindi sa bahay namin ni Devin. As in yung bahay kung saan ako lumaki. Yung bahay na naging dahilan kung bakit ako nagpakasal kay Devin. At tama nga ako dahil huminto kami sa tapat nun. Ngayon lang ako nakabalik ulit dito dahil akala ko'y ibebenta niya na to. Dahil nga umalis ako, pero mukhang hindi. Fully renovated ang bahay. At ang ganda-ganda na nito kumpara sa itsura noon. Bumaba si Devin at umikot at pinabuksan ako. Hinila niya na naman ako palabas kaya nagpupumiglas ako. Pero parang wala lang dahil ang dali-dali niya lang akong nahatak. Isa ba siya sa mga snatchers sa isitan sa rekto? Dumagdag pa sa kaba ko dahil papalapit na kami sa bahay. At hila-hila niya pa din ako. Halos panglambutan ako ng katawan nang makapasok na kami sa loob. Ibang-ibang itsura nito at sobrang ganda na. Pero nakaramdam ako ng matinding lungkot. Dahil dito ako naging mag-isa. Saksi ang bahay na to sa pagkaulila ko sa magulang. At 9 na taon na halos gabi-gabi kong pag-iyak nung maghiwalay kami ni Devin. Pumiglas ako sa pagkakahawak niya at tiningnan siya ng masama. Bakit mo ako dinala dito, ha? Pwede ba? Uuwi na ako. Sigaw ko. And what? San ka uuwi? Sa Kent na yon? Are you living together? Tanong niya sa akin. Nakakatakot yung itsura ni Devin. Ano bang pakialam mo? Matagal na tayong tapos. At ano mang maging desisyon ko whether I am leaving or not with Kent, ay wala ka ng pake at labas ka na doon. Tapos na tayo, Devin. Sigaw ko sa kanya at tatalikod na sana ako nang sobrang lakas niya akong hatakin pabalik at marahas niyang hinarap sa kanya. Nagulat ako nang sobrang rahas niyang angkinin ang labi ko. I was trying to push him pero sobrang lakas niya. Ano ba, Devin? Sigaw ko nang bitawan niya ang labi ko. Let me show you who really owns you. Sabi niya, at kung inaakala ko'y matindi ng kanina, ay mas mapusok ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. I even tasted my own blood when he bit my lip. Naramdaman kong nagbabagsakan ang luha ko, lalo na nung nagsimula na siyang tanggalin yung coat na siya mismong nagsuot sa akin kanina. He was like a monster. He isn't Devin for me this night. I just closed my eyes nang tuluyan nang bumagsak sa lapag ang coat niya. Hindi ako tanga. Alam ko kung anong gusto niya at kahit nasasaktan ako at alam kong isang katangahan ito, ay hahayaan ko siya. Mismong puso kong pumayag dahil mahal ko pa din siya. Mahal na mahal. Dahan-dahan akong umupo nang maramdaman kong mahimbing na ang tulog ni Devin. Mabilis kong binalot ang hubad kong katawan gamit ang kumot. Tatayo na sana ako kaso napatingin ako sa mapayapang natutulog na si Devin. Hindi ko alam na kaya niya yung gawin. Hindi ko din alam kung bakit niya ginawa yun. Alam kong mali na hinayaan ko siya at may mangyari sa amin dahil may Keisha na siya. Nakakatawa, hindi ba? Ako yung asawa. Pero parang ako pa yung kabit dahil ako pang nagigilty. I bit my lip at pinigilan ng paghikbi. Pinigilan ko din ang kamay ko na hawakan siya dahil alam kong ayoko nang umalis pa sa tabi niya. Nagulat ako nang makitang umiilaw ang cellphone ni Devin. Keisha's name flashed. At hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at kinuha ko yun at sinagot. Babe, where are you? I thought you're going to pick me up. Nasaan ka na? Nandito na ako sa bahay. Dito na ako sa kwarto matutulog, ha? Hoy, sumagot ka kaya? Mabilis kong pinatay yun. At kahit nanginginig ako, I gathered all my strength. At pinilit ang sarili ko na tumayo at umalis doon. So, kaya dito niya ako dinala kasi nasa bahay na si Keisha. Pinabahay niya na yung babaeng yun. Ang kapal ng mukha niya. Nung dumating ako sa unit ko ay halos mag-uumaga na. Parang wala ako sa sarili. At dahil sa wala pa akong tulog ay tila mas nakadagdag yun sa pagiging emosyonal ko. Ayoko na! Sigaw ko at binatong picture frame kung saan magkasama kami ni Devin at nakaakbay siya sa akin sa picture pa namin nung high school. Tumayo ako. Hinubad ang suot ko at naupo ako ulit. Ang sakit pa rin pala. Nakarinig ako ng malalakas na kalabog sa labas pero hindi ko yun inintindi. Masyado nang clouded ang utak ko. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at may pumasok dito.
Lumapit siya at umupo siya para maging magka-level kami. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Iyak pa din ako ng iyak at para akong bata. Pinatay niya yung shower at binalot ako ng robe na nakasabit dito sa banyo. Kent, I called him. Nagulat ako nang niyakap niya ako ng mahigpit kaya mas umiyak ako. I'm so stupid. Tanga-tanga ko. Sabi ko. Shh, Isabel. Akala mo ba lagi akong nagbibiro? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako nagbibiro kahit isang beses. Hindi ako nagbiro kapag sinasabi kong gusto kita. Ha? Gustong-gusto kitang makasama, Isabel. Let me take care of you. Sabi niya. I will take care of you. Aalis tayo at sisiguraduhin kong sasaya ka. Sumama ka na lang muna sa akin. Pinupunasan ko pang luha ko pero hindi ko alam. Pero dahil tiwala ako kay Kent ay tumango-tango na lang ako. Bakit kasi pinipilit natin yung mga bagay na hindi pwede? At bakit hindi na lang natin tanggapin yung nandyan? At handang magstay, wag lang tayong mapabayaan.